Nasa mundo pa rin ata ng mga halimaw yung ibang NBA players ngayon, katulad ni Victor Wembanyama na another dominant game. Overtime win kontra dito sa Pelicans, 120-116. Si Wemby almost triple-double, 29 points, 11 rebounds, 2 assists at 9 blocks. Nasa 13 out of 23 mula sa field at 0 out of 3 sa 3-point area. 0 turnover ulit si Wembanyama. Siya lang yata yung player na magiging masaya yung coach kapag hindi masyadong tumitira sa 3-point area at hindi nakakashoot dun dahil mas dominante siya sa ilalim ng ring. Madami din namang attempt sa mid-range at perimeter si Wemby, nasa 6 kaso isa lang ang pumasok dun. Yung most points na ginawa ni Wemby sa loob ng paint. Kakagaling lang din ni Wemby sa 40 points at 15 rebounds versus Dallas. Mukhang tumutubo na rin yung ikatlong paa ni Wemby katulad ni Giannis. Nung nadakdakan pa ni Zion itong si Wemby, pinersonal ata niya dahil ilang beses sinupalpal ni Wemby si Zion. Nasa 3 or 4 na blocks yung ginawa niya. Parang hinarangan na lang ni Wemby yung ring. Hindi na pinaporma nun si Zion. Dapat nasa mahigit 30 points nun si Zion pero nasa 20 points, 10 rebounds at 7 assists sa game. Sa first 2 games ni Wemby, meron agad siyang average na 34 points, 13 rebounds at 6 blocks per game. Nako-convert sa panalo yung pagiging dominant ni Wemby. Wala pa si De'Aaron Fox sa lineup niyan. Siya din yung player na merong most game na merong 7 or more blocks before 22 years old. 16 games na siya, over kay Shaq na 10 games. Si Giannis naman back-to-back 30 plus points versus Wizards sa Toronto. Nakadalawang panalo na ang Bucks sa simula ng season, pwede na mag-ayawan. Siya lang halos lahat ang gumawa siya kasi ang leader sa points, rebounds at assists. Siya din yung unang player sa history na merong nasa total na 68 points, 34 rebounds at 11 assists sa first 2 games. Hindi naman kasi siya passer o playmaker, sabi ng isang player. Lahat naman nilalagay sa stats, kaya nga yung NBA ang may forever, walang kamatayan yung stats sa kanya. At basta kasama ni Giannis itong si Thanasis, lumalakas yung laro niya, lumalabas yung ikatlong paa. Tinalo pa ni Thanasis yung mga chicks sa gilid. May average si Giannis ngayon 34 points, 17 rebounds at 6 assists. Mukhang natahimik muna yung mga nag-aabang kay Giannis kung magsasalita na naman regarding sa trade. Pero hindi pa napapalaban si Giannis sa first 2 games. Mapapalaban siya sa next 3 games or sa mga susunod na game dahil makakatapat ni Giannis at ng Bucks ang Cavaliers, tapos susundan ng Knicks, ang favorite contender ng East na tinalo naman ng Boston, tapos Golden State, andun pa yung Sacktown at Indiana na pinahirapan naman yung OKC. Kung sa mga contender type team, medyo magaan pa yung mga kalaban ng Bucks until December. Wag lang yung paglagpas ng December mula January onwards. Ang franchise record holder naman ngayon ng Lakers si Luka dahil siya yung unang player na merong 40 plus back-to-back points sa start ng season. Pogi na, hot pa, higit sa lahat, mayaman. Versus Golden State, meron siyang 43 points, 12 rebounds at 9 assists. Versus naman sa Minnesota, mukhang pinatahimik si Anthony Edwards. So yan yung sinasabi niya dati, para makapag-finals, kailangan talunin si Luka. Kaso pinalamang na nga kayo ng halos 2 quarter, gusto nyo pang manalo. Si Anthony Edwards umiscore ng 31 points, 4 rebounds at 5 assists. Mataas na numbers pa rin naman. Pero si Luka, 49 points, 11 rebounds at 8 assists. Nag-ala SGA pa pagdating sa free throws, 16 out of 19. Umabot pa ng 25 points ang lamang ng Lakers sa kasagsagan ng game. Saka tumatawa na ngayon si LeBron sa bench kasama yung ibang mga ka-teammate niya. Hindi tulad nung first game versus Golden State. Halos parehas lang din ang issue ang Lakers at Minnesota, yung second unit nila. Nakabawi naman si Ayton, nasa 15 points at 8 rebounds. Isa nga lang rin yung block, pero panalo pa rin naman. At panalo rin naman si Reeves dahil sa kanyang 25 points, 7 rebounds at 11 assists. Dahil habang nakaupo si LeBron, tumataas yung value ni Austin Reeves. Nag-a-average siya ngayon sa 2 games ng 25 points, 6 rebounds at 10 assists per game. Nasa panic mode di umano ang Lakers dahil baka hindi nila ma-retain si Reeves for next season. Tumataas ang value niya kahit 2 games pa lang yun. Hindi kasi mawawala yung value ni Reeves na kahit kanino mo isama, tataas pa rin or mag-i-improve. Ang alam ko din sa rule na yun, pwedeng operan si Reeves ng 4 years contract by start ng January or February dahil hindi naman siya magiging restricted. Tapos na siya dun.
Ang Dallas naman nagpadalas-dalas, ayun nadulas at minalas ng dalawang sunod na game. Sinisigaw na ng mga fans na Fire Nico ulit nang tinalo ng Wizards ang Mavericks, double digit pa. Kaagawa ko lang kanina ng content kay Kyrie, malamang pilitin talaga siyang bumalik agad. Nakabawi naman si Flag ngayon, nasa 18 points, 5 rebounds at 6 assists. Ayaw talagang gamiting point guard si D'Lo, pinapirma pa talaga. Sana ni-retain na lang si Dinwiddie. Si Anthony Davis naman, dominant number, 27 points, 13 rebounds at 4 assists. Kaso hindi ma-convert sa panalo. So ito nabasa ko lang dahil sa nangyari kina Terry Rozier, Chauncey Billups at Damon Jones na pati si Kevin Garnett na damay na, parang inako pa ni Gilbert Arenas yun. Ang nangyayari parang naging Senado ng Pilipinas yung NBA dahil pinaiimbestigahan din sa FBI kung nirig ba ng NBA at ng Dallas yung lottery para kay Cooper Flag. Nasa 1.8% ang chance ng Dallas na makuha yung number 1. So malaki ang tatamaan or merong malaking tumama nung ang Dallas ang nakakuha ng number 1 overall. Kaya maraming side issue sa Dallas ngayon. Kahit bumalik si Kyrie, malamang hindi niya pa rin basta-basta maresolba yung problema. At baka mangyari pa, hindi na bumalik si Kyrie dahil disaster ang aabuti ng Dallas. Wala namang official talagang report doon regarding kung iimbestigahan talaga ng FBI yung naging draft lottery. Dahil mostly, ang nagsasabi nun or naghihikayat ay mga fans dahil nga sa galit nila kay Nico Harrison. Lalo na ngayon, dominant pa ang laro ni Luka sa Lakers. Kahit natatalo, nananalo rin naman pero siya pa rin yung Luka na nasa Dallas dati at dinala niya sa LA. After naman ng dalawang magandang panalo ng Golden State versus Lakers at sa Nuggets, sinutdown pa ni Al Horford si Jokic yung nakaraan kapag siya nagbabantay. Ngayon naman tinambakan sila ng Portland 139-119. Umabot din sa 25 points ang lamang ng Blazers sa kasagsagan ng game. Mukhang napagod din si Butler sa mga nakaraang game. Malakas din naman kasi ang Portland ngayon kung pagbabasihan yung dalawang games nila dahil lumalaban talaga sila sa mga teams gaya ng Minnesota. Nasa 26 points, 5 rebounds at 6 assists si Denny Abdiha. Si Steph naman 35 points, 6 rebounds, 3 assists, 7 out of 14 mula sa 3-point area. So malakas yung second unit ng Golden State pero mas malakas yung Portland. Lalo na kung mag-improve pa yung Young Hansen. Sa Blazers versus Minnesota, dikit ang score nila 118-114. Pero merong 47 points bench scoring ang Blazers kontra sa 23 points ng Minnesota. Kaya yung laban ng Lakers versus Minnesota, pagalingan na lang ng starting unit yun dahil halos pareha sila ng problema, yung second unit. Yung Blazers versus Golden State naman, ang Warriors nasa 37 points sa bench scoring nila sa 8 player. Mostly garbage time pa yun. Pero ang Portland, 51 points pagdating sa bench scoring nila sa 5 player na nakascore. Or kaya sa ganito na lang, 49 points sila sa 4 na player na naglaro ng 15 minutes pataas sa second unit. Kung hindi magtatangking yung Portland, maraming teams ang pahihirapan sila at magugulo lalo yung West.